Pangit katulong, walang karapatang mangarap. Yan ang tatlong bansag kay Beauty Hernandez, 25 years old na dalagang nangangarap ng isang fairy tale. Hanggang sa isang araw, ipinatawag siya ni Doña Fatima Villanueva matapos itong pagalitan ng nag-iisang apo. Siyang napiling gamutan Doña sa apo nitong babaero. Isang setup na aakalain ni Professor Besquillo Villanueva na sila'y nagsiping. Isang pangit na katulong laban sa mapaglarong pusong sanay manalo at manloko ng kababaihan. Bago po natin simulan ang ating istorya ngayong araw na ito, atin muna pong batiin ang ating mga masusugid na taga-suporta at tagapakinig dito sa Jam Tales. Pinabati ko po sina Sada Yaya of Jeddah, Luz Biminda Calub, Celia Harabejo, Veronica Briseño, at Predeliza de Guzman. Sa mga gusto rin pong ma-shoutout sa ating susunod na kwento, comment lang po kayo sa ating comment section at syempre, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po! Ngayon, tara na't simulan na natin ang ating kwentuhan. Nabasag ang katahimikan ng mansyon dahil sa paghangos ni Doña Fatima. Bawat ingay ng takong ng sapatos niya ay narinig sa magandang klase ng kahoy na ginamit sa sahig. Besquillo Villanueva, ilabas mo yung babae mo sa mansyon ko bago pa ako mahimatay sa galit. Sanay na mga katulong kaya walang nagtangka na awati na matanda. Kinalabog ng Donya ang pinto kung saan naroon ang tinatawag na apo. Si Beauty na abala sa pag-aayos ng bulaklak sa hallway. Napalunok habang pinapanood na kumakaripas ang takbo ang babae galing sa kwarto ni Kiyo. Ayoko na bumalik dito. Your grandson is a monster. Matapos niya makuha nais niya, iiwan niya ako. Bigil na sigaw ng babae. Gulo-gulo ang buhok nito at mugto ang mga mata. Sinundan yun na mahinang tawa ni Kiyo mula sa taas ng hagdan. Guwapo nga subalit magaling manakit ang damdamin ng mga babae. Kapansin-pansin ang taste ni Kiyo. Lahat ng babae nito ay maladiwata sa ganda. Kabaliktaran sa morenang si Beauty. Thought you loved monsters, babe. Alam mo kung ano lang ang kaya kong ibigay. Ani Kiyo. Napapikit si Beauty. Diyos ko, dito na ako nagkaisip. 25 na ako at buong buhay ko yata ay naglilingkod ang pamilya ko sa mga Villanueva. Pero hindi pa rin nasasanay sa ugali na lalaking to. Ewan ko ba kung bakit ang lala ng pantasya ko sa kanya? Bulala sa mumunting tinig sa isip ni Beauty. Kababata niya si Kiyo. 1 taon lang naman ang agwat ang edad nila pero lumayo ang loob nila sa isa't isa na mag-aral ito abroad. Beauty! Napatalon siya nang tawagin siya ni Doña Fatima. Po? Halos pabulong niyang sagot. Lumapit sa kanyang matanda. Sumunod ka sa opisina ko, ngayon din. Agad na sumunod si Beauty lalo na makaalis si Kiyo. Tahimik siya nakaupo. Si Doña Fatima naman ay naglalakad pa ikot-ikot. Halatang iniisip kung paano lulunukin ang sasabihin. Beauty, bungad ang matanda. Ilan taon ka nang naninilbihan dito? 11 years na po yata, senyora. Simula po noong nagkasakit si mama at naputulan ng paa si papa dahil sa sakit na diabetes ay ako na pong pumalit na maninilbihan sa inyo. Dito na nga po ako lumaki. 14 years old po ako na nagsimula ako magtrabaho bilang katulong kapalitan ni mama dito. Tapat ka. Tapat ang mga Hernandez sa mga Villanueva. Maayos. Kilalang kilala mo si Kiyo. At hindi mo pinapatulan ng apo kong walang direksyon sa buhay. Kahit alam kong may pagtingin ka sa kanya base sa mga titig mo, bata pa lamang kayo. Alam kong breadwinner ka rin at pinag-aaral mo mga kapatid mo. Ikaw ang gumagastos para sa tuloy-tuloy na gastusin sa maintenance sa mga magulang mo. Alam kong hindi sumasapat ang nakukuha nilang tulong sa akin dahil nagpapaaral ka pa ng mga kapatid mo. Alam ko namang pinilit ka ni Belinda na magsakripisyon tumulong na muna sa kanila bilang panganay na anak. Saan ng matanda? Hindi nakasagot si Beauty ngunit namula ang pisngi niya dahil totoo naman. Hindi ko po gusto si Senyorito Kiyo. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin, Beauty. Alam ko mga pasimple mong sulyap kay Kiyo. Saad ni Doña Fatima. Pursigido siyang mapabago ang apo. Samantalang para kay Beauty ay alam niyang hindi bagay magsama ang ginto at bato.
Si Kiyo ang ginto samantalang ang pangit na katulad niya ay hindi hamak na ihahalin tulad lang sa bato kaya hindi niya binigyan ng pansin ang pagkagusto kay Kiyo. Huminga ng malalim ang matanda bago tumingin ng diretsyo kay Beauty. Bibigyan kita ng oportunidad. Nanginig ang kamay ni Beauty. Po? Sagot ko ng pag-aaral mo sa kahit anong university na nanaisin mo, Beauty. Matatapos mo nang nasimulan mong kurso. Tuloy-tuloy pa rin ang sasahurin mo sa akin habang pinagpapatuloy mong pag-aaral mo. Alok na matanda. Nanlaki ang mga mata ni Beauty. Pangarap niya yon mula pagkabata. Pero bakit? May kapalit. Sabi ng matanda. Papayag ka sa isang maliit na setup. Maliit? Bulong ni Beauty kinakabahan. Ngumisi si Doña Fatima. Hindi nakakatakot pero halatang delikado. Kailangan turuan ng leksyon ng apo kong si Kiyo. Nakakahiya kung hindi siya magbabago. Gayon nagtuturo siya sa university na pag-aari ng pamilya namin. Hindi ko na siya kontrolado at kailangan ko na ng tulong. Sobrang babaero. Natatakot akong tumanda siya nakikipaglaro lang sa feelings sa mga babae. Dismayadong bulala sa matanda habang umiiling. Napalunok si Beauty. Feeling niya hindi niya magugustuhan ang kasunod. Kaya Beauty, seryosong sabi ni Doña Fatima. Gugustuhin kong paniwalain siya na nagsiping kayo upang panagutan ka niya, pakasalan. Nanlamig ang katawan ni Beauty. Napakurap, natulala. Doña Fatima, ako po? Bakit ako? Pangit po ako. Hindi po ako type ng apo niyo. Ni ayaw niya nga pong tumingin sa akin eh. Ngumiti ang matanda. Exactly. Kung sinong hindi niya type, yun ang pinaka-epektibo. Ani Doña Fatima. Humakbang papalapit si Doña Fatima at hinawakan ng kamay ni Beauty. Wala akong ipapagawa sa'yo na ikapapahamak mo. Pero kailangan kong itamang ugali ng apo ko. Kakapit lang tayo sa kahinaan niya. Ang pride. Umiling si Beauty. At paano ko po gagawin yun? Opo, aaminin ko naman na gusto ko siya pero napakasuntok sa buwan ang magustuhan ng isang prinsipeng gaya ni Senyorito Kiyo, Senyora. Tiyak po naman didiri yun sa akin eh. Hindi yan mangyayari. Tulungan mo akong paniwalain siyang may nangyari sa inyo. Seryoso nitong sabi. Tumigil ang mundo ni Beauty. Kapag nagawa mo yon, patuloy ng matanda. You will go to college. You will have a future. Tutulungan kita kasama mga kapatid mo na tumakas sa kahirapan. Pero kailangan kong malaman. Tumingin si Donya ng diretso sa kanya. Papayag ka ba, Beauty? Nanlamig ang kamay ni Beauty habang nakahawak si Doña Fatima roon. Para siyang batang pinapipili kung gusto ba niyang mabuhay o hindi. Isang pangarap sa isang palad at isang panganib sa kabila. Pero sa likod ng lahat ay ang matagal niya ng pangarap, ang nais niyang makamtan, ang makapag-aral, makabangon, makita ang sarili na hindi lang pangit na katulong, kundi isang taong may karapatang mangarap. Unti-unti siya napayuko. Papayag po ako, senyora. Good girl. Bulong nito, sabay pisil sa kamay niya. Hindi ka magsisisi. Aalagaan kita, Beauty. Patutunayan ko sa'yo na maganda ka. At doon nagsimula ang plano. Tahimik ang buong mansyon, maliban sa isang banda ng mga kaibigan ni Kiyo sa pool area kung saan may maliit na salo-salo na planado ni Doña Fatima. Si Kiyo halatang lasing na, nakaupo sa bar counter. Ito na, Beauty. Kaya mo to. Landian mo lang kaunti. Pagkausap ni Beauty sa sarili. Napapikit si Beauty na nakatayo sa may gilid. Naka-apron pa, hawak ang tray ng mga bagong inumin. Kaya ko to. Para kay mama. Para kay papa. Para sa mga kapatid ko. Pagpapalakas si Beauty sa loob niya. Sa likod niya ay nakatayo si Doña Fatima. Nakapamewang. Beauty, simulan na natin. Ihahalo ko ang gamot. Ikaw ang magdadala. Lumunok si Beauty at tumungo. Tahimik na nagbuhos si Doña Fatima ng ilang patak ng espesyal na alak. Hindi ko sisirain ang kalusugan ng apo ko, pero kailangan niyang mawala ng kontrol ngayong gabi. Bulong na matanda.
Huminga ng malalim si Beauty at lumapit sa binata. Senyorito, Kiyo. Halos pabulong niyang tawag. Agad siyang tinignan nito, kunot noo. Yes. Ito na yung drinks mo. Tumawa si Kiyo. Nandito ka para bantayan ako, no? Di malang pinayagan ka ni Lola na pagsilbihan ako. Kinuha nito ang baso mula sa tray. Nilago ko yun agad ni Kiyo. Isang shot, 2, 3. Hanggang halata sa mata nitong lumalabo na ang mundo. A few hours later, lasing na si Kiyo. Beauty. Bulong ni Doña Fatima sa likod ng pinto ng silid ni Kiyo. Ready ka na? Hindi agad nakasagot si Beauty. Nanginginig siya. Wala naman po talaga akong gagawin, di ba? Hindi ko po siya gagalawin, hindi ko po siya sasaktan, hindi po. Inabot ni Doña Fatima ang kamay niya. Hinding-hindi. Hihiga ka lang sa tabi niya. Hubarin mo agad ang nightgown na suot mo at ikalat sa kung saang parte ng kwarto. Hubaran mo rin siya. Utos ito. Naglakad sila papasok. Si Kiyo ay nakahandusay sa kama. Shirtless. Nakabukas ang butones ng pantalon. Tulog na tulog at namumulang pisngi. Halatang sobrang lasing. Kahit anong ingay ay hindi na nito maririnig. Maganda ka, Beauty. Bulong na matanda habang inaayos ang buhok ni Beauty. Beauty swallowed hard. Baka naman po, malito. Hindi. Mariing sagot ng Donya. Hindi ka sasaktan, hindi ka lalapastanganin, at hindi rin kita ipapahamak. Paninindigan ko to, Beauty. I am doing this for your future. And for his. Pinahiga siya ng matanda sa tabi ng tulog na Kiyo. Nilagyan ng konting lipstick marks ang balikat ng apo. Si Beauty halos hindi makahinga. Kumandong ka, pipicturan kita. Saad pa ng matanda. Po? As in nagbuffer ang kaluluwa niya. Parang cellphone na may 0.5% battery na biglang naglag. O ano, kailangan nating magmukhang realistic. Anito. Senyora, bakit pa po ako kakandong? Baka po hindi po siya makahinga. Shh, wala yang malay. Para nga siyang patay sa kama. Payat ka naman kaya hindi yan mabibigatan sa'yo. Sagot ni Doña Fatima habang inaayos ang angle ng camera ng cellphone niya. Mas maganda dapat ang kuha, Beauty. Natawa si Doña Fatima. Beauty, sumunod ka na. Umupo ka nang sa kandungan niya. Dahan-dahan. Huwag mo lang upuan ng buntot sa harapan niya, baka sumigaw. Ayoko po, baka masipa niya ako. Ang laki ng katawan niya. Baka makomatos ako kapag sinipa niya ako. Wala yan mararamdaman. Putol ng matanda sa kanya. Hindi pa rin gumagalaw si Beauty, kaya tinulak siya ng matanda. Senyora! Napanganga silang pareho nang biglang namukol ang buntot nito sa harapan. OMG, nabuhay, Beauty! Tumitiling sa ni Doña Fatima. Beauty, relax ka nga. Hindi ka naman niya gagalawin. Hindi pa. Nagpicture pa rin si Doña Fatima. Hindi kalaunan ay tinapik niya ang pisngi ni Beauty. Inayos ang buhok, nilagyan ng konting lipstick sa labi. Habang naglalagay ng konting smudge sa labi ni Beauty, bigla ito napahinto at napubuntong hininga. Alam mo, Beauty, ngayon ko lang naramdaman na matagal na akong hindi tumatawa ng ganito. Ikaw na nagpatawa sa akin na sobra. Ang tagal ko nang hindi naging masaya. Pero ikaw, pinatawa mo ko. Hindi ko po alam kung compliment po yan o hindi. Compliment yan. Sagot ng matanda sabay tawa ulit. At ikaw talagang tamang babae sa planong to. Kailan naman ay hindi ko naisip na hindi kayo bagay ni Kiyo. Aaminin ko. Gusto kita para sa apo ko. At tandaan mo, hindi ka masamang tao dahil gagawin natin to. At umalis si Doña Fatima. Dahan-dahang sinara ang pinto. Tahimik ang buong silid. Maliban sa dalawang bagay. Ang mabilis sa tibok ng puso ni Beauty at ang malalim na paghinga ni Kiyo. Hindi alam kung paano tatagal sa tabi ng lalaking matagal na niyang iniibig. Bakit ba hindi pwedeng ako maging fairy tale mo, Kiyo? Lumapit siya ng kaunti para maayos ang kumot pero biglang gumalaw ang lalaki. Huhubarin na kita ha, pero huwag kang mag-alala, wala akong ibang gagawin. Hindi tumingin sa Beauty ng hubaran si Kiyo para napatili siya na makapambuntot ito.
Hindi kalauna na hinablot siya ni Kiyo sa bewang. Nagtama ang mga labi nilang dalawa. Napahinto si Beauty, nanigas, napapikit. At ramdam niyang init ng katawan ng lalaking minamahal niya ng lihim sa loob ng maraming taon. Don't go. Lasing na bulong ni Kiyo matapos kagatin ng labi ni Beauty. At doon, tuluyang naubos ang lakas si Beauty. Hindi niya alam kung paano magtatapos ang gabi. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bukas. Pero alam niya ang isang bagay. Magsisimula ang gulo. At ang puso niya ang pinakaunang masasaktan. Kinabukasan, my head, napakasakit ang ulo ko. Mahinang ungol ang unang narinig ni Beauty bago pa niya idilat ang mga mata. At doon niya naramdaman, gumagalaw si Kiyo. Biglang natigil ang paghinga ni Beauty. Diyos ko, ito na. Sino ka? Hindi natapos si Kiyo ang tanong niya na magtamang paningin nila ni Beauty. What the hell? Ano ginagawa mo rito, Beauty? Napatayo si Kiyo at doon nalaglag ang comforter na nagtatago ng buntot nito sa harapan. Napatitig doon si Beauty. Huli na ng takpan ni Kiyo. Senyorito, Kiyo. Hindi, wag mo ko kakausapin, Beauty. Hindi ko rin po, hindi alam. Nasa kama kita, Beauty. Ipinagdarasal na lamang ni Beauty na pumasok na si Doña Fatima katulad ang plano nila. Nagsiping tayo. Napahinto si Kiyo matapos magtanong. Nanlaki ang mga mata nang mapansing may lipstick mark sa balikat niya. Oh hell no! No, Beauty! Nais maiyak ni Beauty dahil sa reaksyon ni Kiyo. Tiyak na ayaw nito dahil pangit siya. Para itong nababaliw. Naglalakad pa ikot-ikot, hawak ang ulo parang nawala sa tamang mundo. Beauty, wag mong sabihin. Lumingon ito, galit. Tinikman kita. Hindi po sa ganon. Napakabilis ng sagot ni Beauty, halos maiyak. Wala po akong ginawa. Pero hindi siya pinakinggan ni Kiyo. Sa dinami-rami ng babae sa buong Pilipinas, ikaw pa? Ang kababata ko pa? Seriously? Nagkalat ba ako ng kasalanan sa langit para bigyan ako ng ganitong parusa? Parang tinusok ang puso ni Beauty para bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Si Doña Fatima. Lola, I'm sorry. Hindi ko alam ang pinagagawa ko kagabi. Nagising na lang ako, katabi ko na si Beauty at tubad kami. Lola, hindi ko gagawa ng masama sa isang babae. Hindi ko pinilit si Beauty. At lalo namang hindi si Beauty ang gagawa ng masama sa'yo. Kiyo, paninindigan mo ang ginawa mong ito. Sigaw ni Doña Fatima. Hindi mo na mababago ang nangyari. At ang solusyon. Bahagyang umiti ang matanda na kunwari ay nagulat. Ay simple lang. Napatigal si Kiyo. Best Kiyo Villanueva. You will take responsibility. Anito. Huh? I will not, definitely not take responsibility for something I didn't do. Lalo na with Beauty. Si Beauty napayuko lalo, pero hindi siya nilingon ni Doña Fatima. Binitiwan na matanda ang bombang magpapayanig sa buong mansyon. Ikakasal kayo. Hindi mo ipapahiya mga Villanueva, Kiyo. Ikakasal kami? Hindi nga namin gustong isa't isa. Parang binuhusan ng kumukulong tubig si Kiyo. Halos sumabog ang ugat nito sa leeg habang naglalakad pa ikot. Ano to? Prank? Joke? Social experiment? Nakayuko si Beauty sa gilid, hawak-hawak ang laylayan ng comforter. Parang gusto niya maglaho. Parang siyang bagyong dumating kahit wala naman siyang ginawang masama. At bakit siya pa, Lola? Bakit si Beauty? Bakit? Ayaw mo kong panindigan kasi. Pangit ako? Ganun po ba? Hindi yun narinig ni Kiyo pero narinig yun ni Doña Fatima. Hindi ko siya type. Sigaw ni Kiyo. She's Beauty. She's like a sister. Like magkababata kami, kapatid lang turing ko sa kanya at… Hindi niya maituloy. Hindi niya mahanap ang salitang hindi nakakasakit pero lumabas pa rin ang pinakamasakit. She's not my type. Dinig na dinig yun ni Beauty. Parang pako sa dibdib. Parang pinunit ang pagkatao niya. Lola naman, katulong si Beauty rito.
Ano nilang sasabihin ng mga tao oras ang malaman na kay Beauty lang ako babagsak? Hindi na siya umiiyak dahil sanay na siya sa pangmamaliit, sa pangit, sa walang karapatang mangarap. Pero ngayong narinig niyang galing sa mismong lalaking mahal niya mula pagkabata, mas masakit pala yon kaysa sa inaasahan. Kiyo! Matalim na boses si Donya. Huminto si Kiyo. Paano kung mabuntis si Beauty? Walang Villanueva na tinatakbuhan ng pananagutan niya. No, Lola, I refuse. Lumapit sa pinto si Kiyo at sinubukan itong buksan. Lola, open this door. I'm not marrying Beauty. Hindi ko kailangang magpakasal. Hindi ko kailangang mag-take ng responsibility. Tinignan siya ng diretso sa mata ni Doña Fatima. Paano mo nasabi? Aware ka ba sa ginawa mo kagabi? Yes, I mean... Hindi niya alam. Hindi niya maalala. Hindi niya pinpoint. Pero ayaw niyang maniwala. Si Beauty. Seriously, Lola? Siya? Tinuro ni Kiyo sa Beauty. Tumigas sa mukha ni Doña Fatima. Kasi siyang ikinama mo, Kiyo. May pananagutan ka sa kanya. Alam ko, hindi kanya gagamitin. Hindi kanya sisirain at sigurado ako. She will change you. No! Tigilan niyo tong kahibangan na to. Hindi ko matatanggap na ikakasal ako sa isang... Beauty looked down. Alam niyang masakit ang kasunod na sasabihin ni Kiyo. Pero hindi na siya hinayaan ni Beauty na matapos. At anong problema kung pangit ako? Nakatulong ako. Kung ayaw mo sa akin, ayoko rin sa'yo. Kung makapag-react ka, akala mo ikaw lang ang nawalan dahil sa nangyari. Natigilan si Kiyo. Kung pangit ako ano ngayon? Akala mo naman walang kapintasan ng pagkatao mo kung tanggihan mo ko? Ayoko rin As if hindi pangit ang ugali mo. At mas nakakatakot ang isang lalaking guwapo pero bulok ang puso kaysa isang babaeng pangit pero malinis ang konsensya. Hindi nakasagot si Kiyo. Napatingin ulit kay Beauty. At doon niya lang napansin. Namumula ang mata. Hindi dahil guilty kundi dahil nasasaktan. Senyora, mahina ngunit lutang ang boses sa Beauty. Pwede na po ba akong lumabas? Hindi ko po kaya. Hindi ko po hinihinging pakasalan ako ni Senyorito Kiyo. Hindi ko po gustong sirain ang buhay ng binata. Nakakaya nga naman kung babagsak lamang siya sa isang pangit na katulad ko. Kung gusto niya po, aalis na lang po ako dito. Magpapaka. Hindi niya maituloy at saglit na pumikit. Magpapakalayo po ako. Napatigil si Kiyo. Doon niya lang na-realize na hindi pala masarap makita ang isang taong inakala niyang walang pakiramdam na umiiyak dahil sa kanya. May konting kagat sa konsensya ni Kiyo. Beauty, wala naman ako sinabing pangit ka. Ganyan ba tingin mo sa akin? Isang bully na malalait sa'yo. Hindi ako ganun. Ayoko lang dahil alam ko namang kapatid lang din ang turing mo sa akin, di ba? Tanong ni Kiyo. Pero bago pa siya makalapit, pinigilan siya ni Doña Fatima. Kumilos ka na lang ng tama, Kiyo. Or I will make sure na tutulungan ko sa Beauty na mag-file ng kaso against sa'yo dahil kinuhanan mo siya ng puri nang wala siyang pahintulot. Natigilan man si Kiyo pero nakita niyang seryoso si Doña Fatima. Fine, magpapakasal ako kay Beauty. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Beauty at doon niya ibinagsak ang pinakamasakit na kataga. Pero tandaan mo to, I am not marrying you because I want to. Ginagawa ko to dahil wala akong choice. Parang binuhusan si Beauty ng yelo pero pinilit niyang hindi lumuha. Hindi ngayon, hindi sa harap nila. Naiintindihan ko po. Hindi rin naman kita gusto. Pumutok ang isang pader sa kaloob-looban ni Beauty. Ang pader na buong buhay niyang ginagamit para protektahan ang sarili niya mula kay Kiyo. Good. The wedding is in 3 days. Ani Doña Fatima. At doon bumagsak ang buong langit kay Beauty at Kiyo. Dumating ang tinatakbuhan ni Kiyo na mangyari dahil hindi ito isang fairy tale wedding. Hindi ito pangarap ni Beauty at lalong hindi ito gusto ni Kiyo. Isang simpleng kasal para sa dalawang puso na hindi nagmamahalan. Pagdating ni Beauty sa altar, hindi man lang siya inalalayan ni Kiyo. Tumayo lamang ito ng diretsyo. Parang may galit na hindi maubos-ubos. Kiyo, Beauty, are you ready to enter the sacred vow of... Yes, tapusin na lang po natin agad.
Saan ni Kiyo sa mayor? Napayuko si Beauty. Ramdam niyang ayaw talaga ni Kiyo pero wala siyang magawa kundi lunukin ang kirot. Nang oras na ng I do, halos hindi marinig ang boses ni Beauty. I do. Gumalaw ang baba ni Kiyo. I do. Mabilis, walang emosyon. You may now kiss the bride. Nagtagal ang katahimikan dahil sa sinabi ng mayor. Tumayo si Kiyo nang hindi lumalapit bago nagsalita. Hindi namin gagawin yan. At hinarap niya ang kanyang lola. Yes, we're married. Thank you for coming. Walang romance, walang halik, walang kahit na ano. At doon nagsilaglagan ang luha ni Beauty. Tahimik pero tuloy-tuloy. Pagdating sa Villanueva Mansion ay nagbilin agad si Kiyo. Before you step inside my house, tandaan mo to, may rules tayo. Lumingon si Beauty. Hindi niya alam kung lalaban siya o hihinga ng malalim. Rule number 1. Tinitigan siya ni Kiyo mula ulo hanggang paa. Walang hahawak sa akin. Not in public, not in private. Not ever unless sabihin ko. Mag-aaral ka na kaya mas mabuti kung mag-focus ka doon. Napalunok si Beauty. Rule number 2. Naglakad ito papalapit. Matutulog ka sa guest room. I don't want you in my bedroom. Tsaka lang tayo sweet kapag nakatingin si Lola o dadalaw sa pamamahay ko. Masakit. Diretso sa puso pero tinanggap niya. Rule number 3. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino na gusto mo ko o asawa na kita. Hindi kita papayagang gumamit ng feelings para kontrolin ako. Napayuko si Beauty ulit. Rule number 4. In public, hindi kita kasawa. Hindi ka pwede magkamali, maging mahina o umiyak. Naintindihan mo? Natahimik si Beauty kahit na nais niyang kumontra. Rule number 5. Pinaka-importante. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Beauty. Don't fall in love with me. Doon nakaramdam si Beauty ng tunay na pagkawasak. Hindi niya alam kung bakit parang mas mabigat pa yon kaysa sa buong kasal nila. Di wag. Hindi rin naman talaga ako mahuhulog kasi masamang ugali mo. Biglang humakbang si Kiyo palapit. Halos ilang inches lang ang pagitan nila. At kung sakaling mahal mo na ako, lumalim ang boses ni Kiyo. Then you hide it, you bury it, you kill it. Ngumiti siya ng konti, mapait, mahina. Hindi ko naman po kayo pipilitin na mahalin ako. Isang segundo, isang sulyap. Parang may kumislot sa mukha ni Kiyo para mabilis itong nawala. Day 3 sa pagiging Mrs. si Miss Kiyo Villanueva at hindi agad maganda ang nangyari. Beauty had one job. Yun ay ang huwag hawakan ng kahit anong gamit o bagay para kay Kiyo. Simple, basic, pero sa araw na ito may mali. Nag-deliver ang assistant ito ng mga documents para sa isang big client. Si Beauty nagpunas ng tibol. Isang envelope ang nadulas mula sa ibabaw. Nahulog sa sahig, nabasa, at iyon mismo ang dokumentong hinihintay ni Kiyo. Pumasok si Kiyo nang walang babala. Beauty, where are the papers my assistant left? Hindi niya natuloy nang makita niyang hawak ni Beauty. Basa, gusot, at Beauty na nanginginig habang pinupunasan yun. Tumigas ang buong katawan ni Kiyo. Anong ginawa mo? Mahina pero mabagsik ang boses ni Kiyo. Hindi agad nakasagot si Beauty. Humakbang si Kiyo palapit. Hinawakan mong pag-aari ko. Alam mo ba kung gaano ka-importante yan? Kiyo, nakita ko kasing basa na. Wala akong pakialam. Halos lumindol ang buong hallway. Kapag sinabi kong hindi mo hawakan ang gamit ko, hindi mo hawakan. Sa unang pagkakataon, hindi umiyak si Beauty. Nakatayo lang siya, tahimik. Umaapaw ang guilt at sakit sa loob, pero hindi siya umiyak. At doon nag-trigger si Kiyo. Ano bang problema mo? Galit si Kiyo dahil hindi siya natatakot. Galit ito dahil hindi siya umiiyak. Galit ito dahil nasa harap niyang babaeng kaya siyang pasabugi ng hindi sinasadya. Hindi ka ba marunong sumunod? Ang simple ng rule. Story na nga, diba? Nanigas si Kiyo. Anong sabi mo? Pasensya ka na kung nabasa ako, Kiyo. Hindi ko naman sinasadya na dumulas sa mesa eh. Huwag mo kang banggitin ang pangalan ko.
Only people na close sa akin ang pwede lang magtawag sa pangalan ko. Lumapit siya, halos magdikit ang mukha nila. Doon na kumirot ang dibdib ni Beauty, pero hindi siya umatras. Okay, sige, senyorito. Mabilis na nagbago ang mukha ni Kiyo. Tumalim, kumulo. You know what? Bumuga siya ng hangin, halos tumawa sa Ines. Pabigat ka at hindi ko alam kung bakit worthy ang kasal na to. Parang sampal yun, pero hindi umatras si Beauty. Alam mo rin, senyorito, ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang setup na to. Pero dahil pangit yung ugali mo, pinapahirapan mo lang din ako. Napailing si Kiyo. Tumayo si Beauty ng tuwid, hindi nagmamakaawa, hindi umiiyak. At dito unang beses, hindi alam ni Kiyo kung bakit siya naalibadbaran kaya lalo siya nagalit. Huwag ka mag-alala. Kung hindi talaga to mag-work, edi maghiwalay na tayo. Akala mo ba ikaw lang may ayaw sa kasalang to? Oo, pangit at katulong ako. Pero hindi ako magkakandara pa sa lalaking bastos at pangit ang pag-uugali, senyorito. Natigilan doon si Kiyo. Tila ayaw niya maghiwalay sila. Next time you break a rule, palalayasin kita rito, Beauty. Tahimik si Beauty, tumingin lang, hindi nagsalita. At sa kakaibang dahilan, nakita ni Kiyo ang sariling refleksyon sa mga mata ni Beauty. Hindi galit, hindi sumpa, kundi lungkot. At iyon ang kinamuhian ni Kiyo ng todo. Hindi lang naman ikaw may ayos sa nangyayari. Akala mo napakasaya maging asawa at magtiis sa pangit mong ugali. Huwag ka mag-alala, hindi rin ako masaya naging asawa mo. Lumakad si Beauty palabas pero hindi niya alam for the first time. Sinundan siya ng tingin ni Kiyo. At hindi niya nagustuhan ang biglang sikip ng dibdib niya. Ikaw pang may gana magsalita ng ganyan. Lumipas pa 2 linggo mula sa malaking away nila. Hindi lumalabas ang kwarto si Beauty. Tahimik lang siya naglilinis pero iniiwasan si Kiyo. Hindi na siya tumitingin, hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya nagvo-volunteer tumulong at hinihintay na handa ng lahat para makapag-aral na siya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay naiinis si Kiyo. Naiinis siya na hindi na siya pinapansin. Naiinis siya na hindi siya kinakausap. Naiinis siya na parang wala lang sa babae ang mga sigaw niya. Naiinis siya na hindi na mukhang mahina si Beauty. Hindi naman ganyan ang kababata kung si Beauty. Palagi ngayon sumusunod sa gusto ko. Bulong ni Kiyo sa hangin. Kaya naglakad siya papunta sa guest room kung saan nananatili si Beauty. Huminto sa harap ng pinto, huminga ng malalim at kumatok. Beauty. Tawag ni Kiyo pero walang sumagot. Pinagbuksan siya ng tahimik ni Beauty. Walang make-up, naka-ponytail. Payat pero may kakaibang lungkot sa mga mata. Nainis si Kiyo kasi hindi niya alam kung bakit sumikip ang dibdib niya. Anong kailangan mo? Tanong ni Beauty mahina lang pero matapang. Tumikhim si Kiyo. Ako? Hindi siya sanay mag-sorry. Hindi nga niya alam kung paano. I didn't mean that day. Hindi naman talaga kita pinapaalis. Hindi kita inaaway. Beauty blinked. Okay, senyorito. Nagulat si Kiyo. Okay, yun lang. Tahimik si Beauty, tumingin sa sahig. Hindi mo na naman na kailangan na sabihin pa yan. Sanay na ako. At doon, may kumurot sa loob ni Kiyo. Ayaw niya sa feeling na yon. Parang siya nanakit pero siya rin ang nasasaktan. Hindi ko sinabing. Pero pinutol siya ni Beauty. Ayos lang. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag. She said it calmly. No pain, no tears, no reaction. And that destroyed him. Mas mabuti pa kung sinampal siya. Mas mabuti pa kung sinigawan siya. Pero ang kalmadong pagtanggap ni Beauty, parang nasaktan ang ego niya. Look, humihingi ako ng tawad sa nagawa ko. Tumango si Beauty. Okay, thank you. Stop saying okay. Pumutok si Kiyo. Para kang walang puso. Natigilan si Beauty pero hindi dahil sa nakakatawang namumula ngayong si Kiyo. Wala akong puso? Tumingin siya diretso sa mata ni Kiyo. Ikaw kayo naglagay ng rules na bawal umiyak, bawal lumapit, bawal magsalita ng sobra. Lahat bawal kaya sinusunod ko. Natameme si Kiyo.
Hindi ako bato, Senyorito Kiyo. Hindi rin ako robot. Pero sinusunod ko lahat ng gusto mo. Kung hindi ako umiiyak, dahil ayaw mo. Nanghina ang boses niya sa dulo. Natahimik si Kiyo. Hindi niya alam na ganoon ang epekto ng mga rules niya. Hindi niya alam na nasasakal na pala ang babae. At kung paano kumurba ang labi ni Beauty habang sinasabi yon. Parang baliktad na sampales sa mukha ni Kiyo. Hindi niya matanggap. Hindi niya kayang aminin. Sa susunod, huwag ka nang lalabag sa rules. At nag-walk out siya. Iniwan niya si Beauty doon, mas sugatan kaysa dati. Starting ngayong araw, magmumove on na ako sa'yo, Senyorito Kiyo. Isang linggo matapos ang pag-uusap nila, ipinasok ni Doña Fatima si Beauty sa Villanueva University. Private, exclusive, pangmayaman, at dahil sikretong kasal nila ni Kiyo, bago pumasok si Beauty may ginawaan Doña. Ang ganda-ganda mo, Beauty. Saad ni Doña Fatima. Total transformation ni Beauty. Nilinis ang balat niya, inayos ang kilay, pinagupitan ng classy layers, binilhan ng clean girl outfits, nilagyan ng soft makeup at skincare. Hindi ginawang sexy si Beauty, ginawang presentable. Fresh, classy and neat. Enough para mapansin ng mga tao. Enough para magulat si Kiyo pag nakita siya. Thank you po, Lola. Namumulang sa Adi Beauty. Sinasanay na parte na siya ng pamilya Villanueva. Pagpasok ni Beauty sa campus, lahat na palingon. Hindi dahil sexy siya, kundi dahil malinis, mabango at presentable siya. Uy, sino yun? Bulong ng mga estudyante. Bagong transferee, cute ah. Ang linis niya parang rich kid. At ang pinaka-unexpected, may 3 lalaking lumapit agad. Isang varsity guy, isang honor student, at isang campus DJ. Hi, I'm Ray. What's your name? Pakilala ng isa. Hindi sanay sa atensyon si Beauty. Beauty Hernandez. Beautiful name. Sabi nung isa sabay ngiti. At doon napayuko si Beauty at namula siya. Samantalang si Kiyo sa loob ng mansyon ay tahimik. Walang beauty sa kusina. Walang beauty na naglilinis. Walang beauty sa hallway. Nasaan kaya yung babaeng yun? Tanong ni Kiyo sa maid. Ay sir, pumasok na po siya sa university ngayong araw. Sinamahan po ni Doña Fatima. Huwi ka ng kasambahay. Napatigal si Kiyo. University? Anong university? Villanueva University po. Sagot pa nito. Tumigil ang mundo ni Kiyo. Yun ang school ng lahat ng rich heirs. Ang mamanahin niya. Nandoon din lahat ng playboys, lahat ng lalaking katulad niya at biglang may sumiklab sa dibdib niya. It was pure, raw, angry jealousy. Baka kakuha siya ng atensyon. Paano na lang kung ibuli siya doon? Pabulong niyan tanong sa sarili. At hindi niya napapansin na pwede siyang landin at bastusin doon. Hindi niya alam kung bakit pero ang alam niya, nagmamadali siyang sumakay sa kotse niya at papunta na sa university nila. Nang makarating doon, hindi ito lugar para sa isang dating katulong. Pero ngayon, si Beauty Hernandez ay parang ibang tao. Paglakad niya, halos umurong ang mga estudyante. Lahat nagkatinginan. OMG, si Sir Kiyo! Ang gwapo pero ang sungit tignan. Akala ko ba nag-resign na siya sa pagiging professor dahil mamanahin na niya ang eskwelahan? Bakit siya nandito? Baka naman may sinusundo. Tama sila. May hinahanap siya at doon niya ito nakita. Sa mini garden sa gilid ng arts building, si Beauty. Pero hindi na iyon ang Beauty na mukhang pagod at natatakot. Nakita rin kita. Hindi kita namukaan. Bulong ni Kiyo habang nakatitig kay Beauty. Ito ang Beauty na maaliwala sa mukha, may konting soft makeup, bagong gupit, classier, fresh tignan, naka-white blouse at light skirt at may ngiting bago sa kanya. Nangunot ang noo ni Kiyo na may 3 na lalaki sa paligid ni Beauty. Si Ray, varsity player. Si Jiro, honor student at si Theo, campus DJ. At si Beauty, nakasmile at hindi yun para kay Kiyo. Sumikip ang dibdib ni Kiyo. Mainit, masakit. Hindi niya alam kung bakit.
Pero sigurado siyang ayaw niya ng nararamdaman niya. Ano, Beauty, gusto mo bang? Hindi natapos si Ray sa balak niya sabihin kasi biglang may malaking kamay na humawak sa balikat ni Beauty. Mahigpit, mainit, possessive. Nagulat si Beauty. Senyorito Kiyo. Napalingon ang tatlong lalaki. At doon nila nakita si Kiyo, nakatayo, malamig ang tingin. At parang handang maghukay ng libingan. Hindi mo sinabi sa akin mag-aaral ka. Ayaw mo bang ipalam sa akin dahil may nagkakagusto sa'yo rito? Mahinang tanong ni Kiyo. Napalunok si Beauty. Ha? Senyorito Kiyo, hindi naman... Hindi. Putol ni Kiyo kay Beauty. Lumapit siya. Mas tumikit sa likod nito. Hindi mo ba nakikita ang pagtitig nila sa'yo? Namula sa Beauty. Hindi niya alam saan titingin. Nakatitig ang tatlo na lalaki kay Kiyo na parang may halimaw sa likod niya. Sir. Sabi ni Jiro kinakabahan. Magkaibigan lang kami ni Beauty. Tumawa si Kiyo, mababa, mapanganib. Kaibigan? Umangat ang kilay niya. Tingin mo maniniwala ko? Di ba't oras ang klase ngayon? Mukha kayong 20s na nanlalandi na mas matanda sa inyong babae. Nagkatinginan ng mga lalaki. Senyorito Kiyo, please, nakakahiya. First day ko at professor ka rito. Akala ko ba bawal nating ipagsabi na magkakilala tayo sa ibang tao? Mas lalo nag-init si Kiyo dahil para silang baliw na nagbubulungan ni Beauty. Exactly. Nilapit ni Kiyo mukha kay Beauty. Nakakahiya ka. May asawa kang professor dito tapos nakikipagmabutihan ka sa tatlong lalaki na halatang mas bata sa'yo. Tumayo si Kiyo sa harapan ni Beauty, parang human shield. At kayong tatlo? Tinapunan niya ng tingin ng mga lalaki. Kung nakakapagpatay ang tingin, tatlo na cadaver ang nasa damuhan. Wala kayong karapatan lumapit sa asawa. Nabitin si Kiyo, muntik na. Sa tauhan ko. Mabilis niyang bawi. Next time, huwag niyo isorboin sa pag-aaral niya at magsibalikan kayo sa klase niyo. Pero ramdam ng mga lalaki na may mali sa wording. Asawa? Tauhan? Saan doon? Buong tapang na hinawakan ni Beauty ang braso ni Kiyo. Senyorito Kiyo, tama na please. Pero hindi pa siya tapos. Hinawakan niyang pulso ni Beauty. Mahigpit. Sasama ka sa akin. At bakit? Hindi na siya pinatapos. Hinila siya ni Kiyo. Walang paalam, walang paliwanag, walang hiya-hiya. Para itong bumalik sa pagkatao nitong malamig, mayabang, control freak pero malinaw na seloso. Hinila ni Kiyo si Beauty palayo sa garden, diretso sa lumang faculty lounge na hindi na masyadong dinaraanan ng mga estudyante. Kapwa sila tahimik. Si Beauty dahil kinakabahan. Si Kiyo dahil pinipigilan ng sariling sumabog. Pagkasara ng pintuan, hubarap si Kiyo kay Beauty. Bakit ka nakikipagnitian sa tatlong lalaki? Malamig na tanong nito pero ramdam ang punit sa kontrol niya. Hindi umiwas ang tingin si Beauty. Dahil wala naman akong ginagawang masama. Nagtatanong lang sila about sa lesson kanina. Basama na yun sa akin. Mabilis sa sagot ni Kiyo. Namilog ang mata ni Beauty. Ha? Bakit? Senyorito, hindi naman totoo yung Beauty. Humakbang si Kiyo palapit. Asawa kita. Napasinghap si Beauty. Kahit sikreto, kahit walang may alam, kahit ayaw mong aminin. Lumunok si Kiyo. Asawa kita. Hindi makagalaw si Beauty. Simula ngayon, may bagong rules. Ha? Rules na naman? Hindi tayo pwedeng mag-cheat. Diretsong sabi ni Kiyo. Hindi ka pwedeng may ibang lalaking ngingitian maliban sa akin. Hindi ka pwedeng landiin. Hindi ka pwedeng makipag-text ng kung sino. While kasal pa tayo, Beauty. You're mine. Nanigas si Beauty. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagkabigla. Hindi ako mangangaliwa, senyorito. Ikaw ang babaero sa ating dalawa. Tiyak na ikaw ang may kakayang mag-cheat. No. Sagot ni Kiyo, mas malambot ang boses. Dahil ako rin, hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi kita lolokohin hanggang Villanueva ang apelyido mo. Hindi ako magloloko, Beauty. Natigilan ng dalawa. Ito ang unang beses na gumawa ng rule si Kiyo na kasama na siya sa susunod doon. Gagampanan natin ang pangangailangan ng dalawa. At doon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin.
Ibibigay mong pangangailangan ko at ganun din ako sa'yo. Lumipas sa mga araw, simula ng araw na yon, mas naging tahimik pero mas malapit ang dalawa. Si Kiyo nag-aabot ng pagkain kay Beauty bago pumasok. Si Beauty naman, hindi na umiwas kapag nagtatanong si Kiyo kung kumusta ang araw niya. At sa gabi, Hindi mo alam yung assignment sa business math? tanong ni Kiyo habang nakasandal sa sofa. Hindi po mahina ako dyan. Hindi ka mahina. Tinuruan ka lang ng buhay na matakot. Akong bahala. Tinuturuan niya si Beauty gabi-gabi. Minsan galit, minsan nakakuntan noo. Pero palagi, gentle ang boses kapag para kay Beauty. Kiyo, tama ba tong solution? Hindi namamalayan nila na komportable na nilang sinasabi ang pangalan ng isa't isa. Tama, good job. Hindi nauubos ang kilig sa puso ni Beauty sa tuwing naririnig niya ang good job. At sa hindi namamalayan, isang gabi, habang nag-aaral sila, nakatulog si Beauty sa mesa. Humigpit ang panga ni Kiyo na makitang babaeng halos sabog ang eyebags kakapuyat. Puyat ka na naman. Paano natin gagawin mga activities na ginagawa ng normal na mag-asawa kung palagi kang pagod? Si Santing ko yata professor na nagpapahirap sa asawa ko. Maingat niya itong binuhat. Hindi niya alam kung bakit pero sa halip na dalhin sa guest room, dinala niya sa kwarto niya. Ibinaba niya si Beauty sa kama pero bago siya makalabas, may humawak sa damit niya. Ang kamay ni Beauty. Mahina, parang ayaw siyang pakawalan. Kiyo, huwag kang umalis. Promise, maiintindihan kong busy calculus. Napatigal si Kiyo, napalunok at natawa. At imbes na kumawala, ay humiga siya sa tabi ni Beauty. May distansya, oo. Pero sapat para marinig niya ang malambot na paghinga nito. At doon siya nakatulog, habang ang kamay ni Beauty ay nakahawak pa rin sa damit niya. Kinabukasan, pagmulat ni Beauty, nagulat siya. Kasi ang unang nakita niya ay si Kiyo. Mahimbing nang natutulog, nakatagilid sa kanya at hawak ang kamay niya. Senyorito Kiyo? Nagising ang lalaki. Nakakunot ang noo. Inaantok. Guwapo. Tumigil ka nga, maingay. Tumalikod siya sandali at nagbuntong hininga. Parang natural lang na nagigising siya sa tabi ni Beauty. Bakit ako nandito? Tumingin si Kiyo sa kanya, inaantok. Kasi kasal tayo at wala namang masama kung dito ka matulog. Isa pa, paano tayo magsisiping kung maghiwalay tayo ng kwarto? Namula sa Beauty. At saka, napakamot ito sa batok. Halatang nahihiyang magyabang. ayoko nang walang nakahawak sa akin habang natutulog. Ha? Kumapit ka kagabi, so Tumingin siya sa kamay nila magkahawak pa. hinayaan lang kita. At doon, unang beses naramdaman ni Beauty na hindi lang pala siya ang naapektuhan. May nararamdaman na rin si Kiyo. Hindi lang possessiveness, hindi lang rules, hindi lang selos, kundi isang pusong unti-unting natututong magmahal ng tama. Simula ng araw na binakura ni Kiyo si Beauty sa Villanueva University, kumalat ang balita. May nagbabantay sa kanya. May secret boyfriend yata si Beauty, ang guwapo parang mafia. Boyfriend niya yata si Sir Kiyo. At si Beauty, hindi alam kung matatawa o mahihimatay sa stress. Pero si Kiyo, wala siyang pakialam sa kumakalat. Sa bawat araw na pumapasok si Beauty, naroon si Kiyo. Hindi sa loob ng campus, pero sa gate, sa parking, sa tapat ng arts building. Pero hindi iyon coincidence. Ito ang bagong hobby ni Kiyo, ang bantayan siya. Isang umaga, sakay ni Beauty ang kotse ni Kiyo papuntang campus. Tahimik silang dalawa. Habang nag-aayos ng ponytail si Beauty, nakatingin si Kiyo sa daan. Pero halata sa panga niya ang tensyon. Senyorito Kiyo, pwede ka na pong bumalik sa office. Ayoko namang maabala ka. Si Kiyo hindi tumitingin. Hindi ako naabala. Ako na ang CEO kaya nagagawa ko ng gusto ko. Pero may trabaho ka, Beauty. Hindi ako mapakali kapag hindi ka nadadala rito ng ako mismo. Hindi nakasagot si Beauty. Pagdating nila sa gate, bago bumaba si Beauty, biglang humawak si Kiyo sa braso niya. Kiyo. Teka lang, Beauty. Lumapit siya. Bakit?
Napatigil si Beauty nang haplusin ni Kiyo ang buhok niya. Inayos ang falling strand at nilagay sa likod ng tenga. Ayusin natin, baka titigan ka lalo nila. Baka may makakita. Ayoko. Ha? Si Kiyo ay huminga ng malalim. Beauty, kapag aalis ka ng kotse, Nag-aalangan si Kiyo, halatang seryoso siya. gawin natin yung ginagawa ng mag-asawa. Ano po? Nagpeke ng ubo si Kiyo, umiiwas ng tingin. Kiss mo ko sa pisngi tuwing aalis ka. Ha? Optional, pero mas okay kung mandatory. Mandatory? Bakit? Nakakabigla ang mga sinasabi mo, Kiyo. Para alam kong hindi ka aalis nang walang paalam sa akin. Si Beauty halos tumirik ang mga mata sa kilig na nahihiya. Bakit naman ako hahalik? Si Kiyo ay tumingin, diretsyo, matalim, pero may halong lambing. Kasi pag ako humalik, Beauty, hindi kita papayagang bumaba ng kotse. Napalunok si Beauty. Tumango siya nanginginig. Sige, Kiyo. Dahan-dahan siyang lumapit. Tinakpan ni Kiyo ang bibig niya ng kamay. Sa pisngi lang. Kiyo smirked. For now, my Beauty. Samantalang si Beauty namumula, mabilis na humalik sa pisngi niya. Parehas silang natigilan. Isa pa, Beauty, sa kabila naman. Ha? Masyadong mabilis, hindi ko na feel eh. Kiyo, abusado ka. Si Kiyo ay nakangiti na parang demonyong gwapo. Rules are rules. Samantalang si Beauty namumula hanggang anit, humalik muli mas mabagal. Nagtataka na talaga sa pagbabago ni Kiyo. This time, Kiyo closes eyes. Pagmulat niya ay nagsalita siya. Good, pwede ka nang bumaba, Beauty. At bumaba nga si Beauty para siyang bagong luto na siopaw sa init ng mukha niya. Simula noon, walang lalaking lumalapit kay Beauty, kahit isa. Not Ray, not Jiro, not Tio. Not any guy who valued his life. Bakit? Kasi sa bawat sulok ng campus, may nagtatagong Kiyo. At kahit busy siya sa trabaho, lagi siya nagsasend ng messages. Nasa klase ka na? Huwag kang inom ng milk tea ubuhin ka. Huwag kang maglakad mag-isa pa uwi, hintayin mo ko. May tumingin ba sa'yo? Sino? Kiyo, nag-aaral po ako. Good, proud ako. Aral well, see you later sa bahay natin. Pulang-pula si Beauty sa buong klase. Paglabas si Beauty galing klase, madilim na. Nagtaka siya na makita si Kiyo. Senyorito Kiyo. Nag-lean si Kiyo sa kotse niya. Nakababa ang sleeves, top 2 buttons open, mukhang pagod. Mukhang stress pero pagtingin niya kay Beauty, bigla siyang gumaan. Halika na, uwi na tayo. Binuksan niya ang passenger door. Pumasok si Beauty. Tahimik sila sa loob. Kiyo, pwede bang huwag mo muna akong kausapin? Naguguluhan ako sa assignment ko. Nais lang talagang tumakas sa kahihiyan ni Beauty. Hindi naman assignment ang iniisip mo eh, kundi kung bakit ako sumusundo sa'yo. Ha? Kiyo leaned closer. Very close. Too close. Iniisip mo kung gusto mong humalik ka ulit sa akin. Ha? Bakit naman ako halik ulit, Kiyo? Dahil gusto ko. Kiyo, mandatory lang po yung kanina. Kiyo smirked. Hindi na mandatory ngayon. Ganun ba, Beauty? Beauty blinked. Lumapit si Kiyo. Pero gusto ko makita kung gagawin mo kahit hindi ko iutos. Dahan-dahang nilapat ni Beauty ang labi sa pisngi ni Kiyo. Mas matagal, mas malambot. Napangiti si Kiyo. Good. Hindi ko na kailangan ng rules. Bakit? Kusang loob na kasi akong hinahalikan. At umiwas si Kiyo, pero halatang hindi mawala ang ngiti sa labi niya. Sa gilid ng labi niya may konting pula. Namumula ka, Kiyo. Ikaw may gawa niyan. At sa unang pagkakataon, Beauty realized na hindi lang siya ang umiibig. Si Kiyo nahuhulog na rin. Isang gabi habang nag-aaral si Beauty ng business math, napansin ni Kiyo na hindi siya kumakain. Beauty, bakit may hawak kang calculator? Dapat kumain ka na. Kasi gusto ko munang tapusin to. Naglakad si Kiyo papunta sa mesa. Tumayo sa tabi niya tapos sumandal para makita notebook. Kiyo was too close. Kiyo, masyado ka malapit. Para makita ko kung tamang ginagawa mo at para rin matapos naman at makakain na. Ang payat-payat mo na. Gusto kong patabayin ng sawa ko.
Pero mas lumapit pa si Kiyo. Nakatalikod si Beauty, pero ramdam niyang hininga ni Kiyo sa batok niya. Tama yan, good girl. Nakikinig ka naman pala. Napakapit si Beauty sa ballpen. Good girl? Natawa si Kiyo sa namulan tenga ni Beauty. Anong problema? Marte ka ba sa compliments? Dapat ba good wifey kaysa sa good girl? Pwede naman, what do you think? Hindi ako sanay na ang bait mo. Dapat masanay ka. Asawa kita, binibigyan ko lang ng chance ang relasyon natin. Tama si Lola, at 26, dapat settled na ako sa buhay. Halos ma-heart attack si Beauty. Hindi pa doon natatapos, kundi nang umalis si Beauty papuntang university. Malamig ang umaga, pero naka-light blouse lang siya. Paglapit niya sa pinto. Teka, Lumapit si Kiyo may hawak na gray hoodie. suotin mo. Kiyo, bawal yan sa uniform namin. Kailangan kitang uniform. Ako na may-ari ng university. May na talaga na akong bagong rules and regulations. Kailangan mo to. Hindi naman ako giniginaw hindi para sa lamig. Nilagay niya ang hoodie sa balikat ni Beauty. Para hindi kasi pati ng mga lalaki doon. Wala akong pakialam kung sabing possessive ako, Beauty. Alam mo na sa'yo ng atensyon ng karamihan ng mga lalaki doon. Ewan ko ba kasi kay Lola kung bakit hinayaan na mas lumabas ang ganda mo. Ano? Naririnig mo ba ang sarili mo, Kiyo? Beauty, you're mine. Napasandal si Beauty sa pinto. Hindi dahil sinigawan siya, kundi dahil ang lambot ng tono ni Kiyo para nag-aalala. Mas nanlamig siya nang halikan siya nito sa noo. Lumipas pa mga araw at hindi sanay si Kiyon tumawa. Pero isang gabi habang nag-aaral sila, nagkamali si Beauty sa pag-solve. Ito ba? Tama ba? Beauty, hindi mo sinama yung decimal. Ay, nawala. Nawala, hindi mo na naiintindihan eh. Naiintindihan ko, nalito lang ako. Nagulat si Kiyo, tahimik at bigla na lang natawa, as in totoong tawa. Beauty froze. Tumatawa ka, Kiyo? Nakakatawa ka kasi. Basic mathematics, yung reaksyon mo, namumutla ka na. Pero nakangiti si Beauty. First time ever. Pagkatapos ng lesson, tumayo si Beauty para abutin ang notebook. Pero hindi niya napansin si Kiyo na nasa likod niya kaya na out of balance siya. Kaya nabigla silang pareho kaya diretso si Beauty sa dibdib ni Kiyo. Ay, sorry. Hahakbang sana siya palayo pero may kamay na humawak sa baywang niya. Automatic, mabilis, instinctive. Ingat. Nadulas lang ako. Alam ko. Hinawakan pa siya nito na mas mahigpit. Pero hindi kita hayaang mabuwal habang ako nasa harap mo. Beauty blinked. Hindi mo ba ako bibitawan? Hindi pa. Gusto ko muna na ganito tayo. Natigilan si Beauty. Hindi makagalaw, hindi makahinga. At hindi na rin makaalis sa bisig na lalaking pinakamamahal niya. Isang gabi, hindi makatulog si Beauty. Pupunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Pag-on niya ng ilaw, may nagsalita. Beauty? Andun si Kiyo nakaupo, nagkakape, magulo ang buhok. Naka-black shirt, antok na antok. Ay, sorry po, Kiyo. Umupo ka, mag-usap tayo. Bakit? Hindi ako makatulog. Insomnia? Hindi, dahil nasa tabi kita at nahirapan ako magpigil. Kiyo? Sanay na ako naririnig yung paghinga mo. Kapag wala, hindi ako mapakali. Ha? Lumapit pa si Kiyo. Beauty, huwag ka na munang bumalik sa guest room. Bakit? Ayokong sa guest room ka tumuloy. Kiyo. Ayokong malayo ka sa akin. At doon, unti-unti nang bumigay ang puso ni Beauty. Hindi nagtagal ay nagtatabi na nga sila sa kama. Habang nagtuturo si Kiyo ng assignment ni Beauty, nagdikit ang mukha nila. Too close. Beauty. Kiyo. Para silang mga bida sa telenovela. 1 pulgada na lang, magkakalapat na ang labi nila. Pero biglang nagring ang phone ni Kiyo. Tumigil sila. Pareho nakahawak sa mesa. Parehong hinihingal. Beauty, ang ganda mo. Salamat. Di ko na ulitin to Ha? Namumula si Beauty dahil ang bilis ng pintig ng puso niya. Kapag hindi tumunog yung phone, hinalikan na kita. Kiyo. Natawa siya na malambing. Next time, hindi ako papapigil. Hanggang sa maangkin na kita.
Halos mahimatay si Beauty. Hindi makapaniwala na tila nagugustuhan na siya ni Kiyo. Sobrang tahimik ng gabi. Pagod si Beauty, nakatulog sa mesa. Nagulat si Beauty nang yakapin siya ni Kiyo mula sa likuran. Beauty, puyat ka na naman. Maingat niyang binuhat. Imbes sa guest room, diretso sa kama niya. Pagbaba niya sa kama, Kiyo, huwag kang umalis. Kiyo froze, Beauty holding the shirt. Dito ka lang. Sige, asawa ko. Humiga si Kiyo sa tabi ni Beauty, pero nang gumalaw si Beauty papalapit, inilapit siya ni Kiyo. At doon nagsimula, hindi pa intimate, hindi pa daring. Pero close enough para mag-iba ang mundo nila. Nagtagal ang magandang pagsasama na mag-asawa. Napansin yon ni Doña Fatima. Tahimik lang dapat ang gabi at ngayon nakahiga silang dalawa sa iisang kama. Hindi na accidentally tulad nung una. Ibang hangin, ibang init, ibang nararamdaman ni Beauty. Beauty. Tumigil ang paghinga niya na maramdaman ng palad ni Kiyo sa bewang niya. Hinahaplos ng dahan-dahan. Hindi agresibo, hindi bastos. Kiyo, anong ginagawa mo? Masama bang hawakan ng asawa ko? Masyado ka pong malapit. Lumapit siya. Nadaman ni Beauty ang hininga nito sa leeg niya. Asawa mo ko, hindi boss. Namula sa Beauty mula leeg hanggang tenga. Okay lang ba? Ito? Hinamplas ulit ni Kiyo ang bewang niya, mas mabagal, mas nakakasunog. Okay lang. Okay lang, Kiyo. At doon siya nangiti. Mas lumapit pa si Kiyo. Nabura ang distansya sa pagitan nila. Ang matagal ng tensyon, unti-unting nagiging apoy. Hanggang sa maramdaman ni Kiyo ang pag-angat ng dibdib ni Beauty. Mabilis ang paghinga nito. At may napansin siya, ang panginginig ng kamay ni Beauty. Beauty, I think gusto na kita. Mas lumalim ang boses niya. Natataranta ka. Hindi ako sanay, ngayon lang to. Biglang tumigil si Kiyo, parang may nag-click sa isip niya. Umusog siyang kaunti. Tumingin ng diretsyo sa mata ng babae. Biglang naalala ni Beauty na set up nga lang pala ito. Tonight, aangkinin kita kaya maganda ka. Nanginig ang utak ni Beauty dahil sa sinabi nito. Kinagabihan, tahimik, pareho silang gising. Nakiga sila sa kama, nakaharap sa isa't isa. Parehong mainit ang hininga, parehong nababalot ang tensyon na ilang linggo nang pinipigil. At doon, unti-unting lumapit si Kiyo. Dahan-dahan, parang hinahaplos ng hangin ng bawat segundo. Beauty, I want you. Kiyo, sigurado ka ba? Halos pumikit na siya na maramdaman ang daliri ni Kiyo sa pisngi niya. Gumuhit pababa sa panga. Mabagal, maingat, parang natatakot siyang masaktan si Beauty. Nakadikit na halos ang labi nila nang biglang umungol si Beauty ng mahina. Isang inisenteng tunog na hindi mapigilan. Hindi sinasadya pero tumama diretsyo sa dibdib ni Kiyo. Beauty. Si Beauty namumula nanginginig. Kiyo, dahan-dahan naman. Doon siya napatingin ng diretsyo. Doon niya nakita. Yung takot, yung hiya, yung sobrang pag-iingat. Hindi yung reaksyon ng isang babaeng sanay. Hindi yung reaksyon ng babaeng may karanasan. Si Kiyo halos hindi makahinga. Beauty, teka. Si Beauty ngumiti na mahina, kinakabahan. Itong pangalawang beses na gagawin natin to. Ang mga labi ni Kiyo dahan-dahan lumapit. Hindi marahas, hindi nagmamadali. Parang sinasamba si Beauty. At nang maglapat yon sa labi ni Beauty, parang bumagsak ang buong mundo sa katahimikan. Kiyo. Malambing na bigkas si Beauty sa pangalan ng asawa. Mainit, mabagal, malambing. At hindi niya inaasahan kung gaano kaingat si Kiyo parang mamahali na babasagin si Beauty na ayaw niyang masugatan. Wait, Kiyo. Samantalang si Kiyo, halos hindi makontrol ang sarili. Ipapakita ko sa iyo kung paano tratuhin ang asawa ko. Hinalikan niya ulit ito, mas malalim. Dumapo ang mga kamay niya sa baywang ng babae. Saka marangin nila ito papalapit sa kanyang dibdib. Wala ng distansya, wala ng pagitan, wala ng preno.
At nang maramdaman niya ulit ang panginginig ni Beauty, mas lalo siyang naging maingat. Dahan-dahan lang, please. Si Kiyo ay parang nasusunog ang dibdib pero sumunod. Oo, asawa ko. At nang gabing yun, walang kasinungalingan, walang setup, walang kontrata. Dalawang pusong nagpatalo sa sandaling handa na sila. At nang tuluyan sila magsiping, ramdam ni Kiyo ang takot at kaba ni Beauty pero mas ramdam niyang katotohanang hindi niya ito dapat iwanan. At sa unang beses sa buhay niya, ang isang bagay na hindi niya planado ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit kinabukasan ay tila sinampal sila ng katotohanan. Nagmumulat pa lang si Beauty, masakit ang katawan, pero nakaramdam ng kakaibang saya. Kiyo, good morning. Pero hindi siya makapagtuloy kasi nakaupo si Kiyo sa gilid ng kama. Nakasandalan 2 sikos sa tuhod, nakatubsob ang ulo niya sa mga kamay. Matigas ang panga, galit at hindi galit na napipigilan. Kinabahan si Beauty na nagsalita. Kiyo? Dahan-dahan tumingala si Kiyo. Malamig ang mga mata, mapula ang tenga at ramdam niyang gigil na gigil. Beauty, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko pinansin kagabi dahil iniisip ko lang na masikip ka. Si Beauty ay tila huminto sa paghinga. Ano ba yung sinasabi mo? Napansin ni Beauty ang pulang marka sa bedsheet. Si Kiyo ay tumingin diretso sa kanya. Matalim, galit. First time mo kagabi. Namutla si Beauty, tumayo si Kiyo, diretso sa kanya pero hindi siya hinawakan. Alam mo ba kung bakit kita pinakasalan? Si Beauty ay nakatingin sa sahig, naiiyak. Dahil akala mo, may nangyari sa atin noon. Si Kiyo halos pumutok ang ugat sa sentido. Hindi akala, Beauty. Ipinalabas mo na may nangyari sa atin. Sigurado ako. Tila nanlumo si Beauty. Si Kiyo humakbang palapit pero hindi para saktan siya. Pinakasalan kita dahil responsibilidad kita. Dahil akala ko sinira ko ang buhay mo noon. Humigpit ang panga niya. Pero kagabi ko na lamang maling-mali pala ako. Kiyo, sorry na. Si Kiyon sumigaw pero nilunok ang huling bahagi. Beauty, wala palang nangyari sa atin noon. Umamin ka sa akin. Tumingin sa kanya na parang dinudurog siya ni Kiyo. Pero bakit hinayaan mo mabuhay ako sa kasinungalingan? Tumulo ang luha ni Beauty. Hindi kita niloko. Si Doña Fatima ang... Pero hindi na siya nakapagtuloy. Beauty, kakasiping lang natin kagabi. At ngayon ko nalaman na ipinakasal ako sa babaeng pinaniwalaan kong ako nakasira. Ng puri sa'yo. Tumabi siya sa pader, umiling, gigil. Sugatan dahil sa kasinungalingan. At ikaw, tahimik lang. Umamin ka sa akin, Beauty. Hindi ko alam paano sasabihin. Natakot ako. Si Kiyo tumingin ng diretso kay Beauty. Beauty, hindi ako galit dahil virgin ka. Si Beauty huminto sa pag-iyak. Galit ako dahil hindi mo sinabi. Umiling si Kiyo, tumingin sa sahig, parang hindi makahinga. At galit ako dahil sobrang sayo ko kagabi. Tapos ngayon iniisip ko baka hindi mo rin yung ginusto. Ginusto ko, Kiyo. Mahal kita. Napatigal si Kiyo. Tumitig siya. Nagbagong hininga niya. Parang biglang may gumuhit na sugat sa puso niya. Lumapit siya. Hinawakan ang pisngi ni Beauty ngunit hindi malambot at malambing. Kung mahal mo ko, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? At doon, bumagsak si Beauty. Literal. Umiiyak. Nangangatog. Hindi makapaliwanag at si Kiyo nakatayo. Galit, nasaktan, confused at hindi alam kung iiwan ba siya. Umamin ka. Plano niyo to ni Lola una pa lang, no? Tumigas ang panga nito ng dahan-dahan na tumango si Beauty. Magbihis ka. Pupunta tayo kay Lola. Tatapusin natin to ngayon. Habang nasa biyahe sila ay ipinagtapat ni Beauty lahat ang plano nila ni Doña Fatima. Nakarating agad sila at kapansin-pansinang galit na nararamdaman ni Kiyo at tanggap yun ni Beauty dahil alam niya ang kasalanan niya. At mabagal na nilingon si Doña Fatima at ang titig niya hindi galit. Puot. Kiyo, anak, hindi mo. Hindi natuloy ni Doña Fatima sasabihin niya ng pangunahan siya ni Kiyo.
Tama na Lola, alam ko na lahat. Malalim, matalim, mabigat. Hindi mo pwedeng kontrolin ang buhay ko. Hindi niyo dapat ako niloko at pinaniwala na may nangyari sa amin ni Beauty. Napatras si Doña Fatima pero hindi pa tapos si Kiyo. Lumapit siya, mabagal, puno ng bigat ang bawat yapak. Ginamit mo ko. Ginamit mo siya. At ngayon, tingnan mo nangyari. Ikinasal kami dahil sa kagustuhan mo. Anong dahilan? Nakaturo ang daliri niya kay Beauty. Sinira mo tiwala ko sa kanya. Sinira mong magdadami relasyon. Kiyo, ginawa ko yun para sa'yo. Ayoko lang naman na maging babaero ka forever. Saad na matanda. Para sa'yo, hindi para sa amin. Kundi sarili mong desisyon. Tumigil ang matanda. Nagpigil ng luha. Pero sumunod na salita ni Kiyo, mas matalim pa sa kutsilyo. Hindi ka naiiba kay Beauty. Pares kayo manloloko. Anong ibig mong sabihin? Umiiyak na tanong ni Doña Fatima. Lahat kayo. Tinitignan ako na parang obligasyon. Parang kailangan ko kayong panindigan lahat. Si Kiyo ay humagalpak na mapait na tawa. And now Beauty thinks. She thinks. Pinakasalan ko siya dahil napilitan ako. Which is totoo. Pinaniwala niyo akong lahat sa kasinungalingan. Hindi yan totoo, Kiyo. Mahal kita. Pasensya na sa lahat ng ginagawa ko. Saad ni Beauty. Tumahimik ka. Nag-echo ang sigaw niya sa buong manisyon. Pero biglang nag-iba ang tingin ni Kiyo. Naging malamig, malayo, parang naputol ang lahat ng pasensya ni Kiyo. Pero mas masama, si Beauty. Nagulat si Doña Fatima, nanlaki ang mata. Si Beauty? Kasalanan ko ang lahat ng ito, Kiyo. Dinamay ko lang si Beauty. Si Kiyo ngumisi, mapait, masakit at galit na galit. Pagkatapos ng lahat, siya pang una nag-doubt sa akin. Hindi man lang siya nagbigay ng tiwala tapos siya pala ito nagloko sa akin. Niloko niyo ko. She was a virgin. Lumakas ang boses niya. Gusto kong makipaghiwalay. Niloko niyo ko. Ang masakit ay sa babae pang minahal ko ng totoo. Kiyo, please, mag-usap na muna tayo. Huwag mo naman akong iwan. Gusto kong magpahinga. Gusto kong makahinga at hanapin ang sarili ko. Tumawa siya, malungkot at mapanakit. Ayoko na muna kayong makita. Naglakad si Kiyo palayo. Kiyo, saan ka pupunta? Tanong ng Donya. Aalis ako. Bakit? Please, Kiyo, kausapin mo naman ako. Pakiusap ni Beauty. Si Kiyo walang emosyon. Para malaman ni Beauty kung anong pakiramdam ng lokohin. Masaktan at hindi bigyan ng paliwanag. At doon, humakbang siya patungo sa pintuan paalis. Hawak niya ang doorknob pero bago siya lumabas, tumigil siya sandali. Beauty, hindi ka dapat nagsinungaling. Kung kailan binigyan ko ng chance ang pagsasama natin, tsaka ako malalaman na nagloko ka. Pero ikaw ang unang bumitaw. At pinalakas niya ang loob niyang iwan si Beauty. Pinihit ang knob, binuksan ang pinto. At doon siya lumabas na hindi man lang tinignan ang umiiyak na si Beauty sa loob. Tahimik ang loob na maliit na apartment ni Kiyo sa Manhattan. Malayo sa karangyaan ng Villanueva Mansion. Malayo sa gulong iniwan niya. At malayo sa boses si Beauty na kahit kailan hindi niya malilimutan. 3 buwan na siyang nasa Amerika. 3 buwan mula nang iwan niya ang Pilipinas. 3 buwan mula nang iniwan niya si Beauty. Ang babaeng kahit sinaktan siya ay hindi niya kayang hindi mahalin. Nakaupo si Kiyo sa balcony, hawak ng isang basong kape. Hindi alak. Pinangko niya sa sarili na hindi siya iinom habang sinusubukan niyang ayusin ang buhay niya. Pero ang mga mata niya, pula, pagod, halos hindi natutulog. Umihip ang malamig na hangin. Napapikit siya. Beauty, isang pangalan na kahit anong layo, hindi nawawala sa sistema niya. Why cannot I forget you? Bulong niya, napapahawak sa dibdib, parang may butas, parang may sugat na hindi gumagaling. Mula sa phone niya, may notification. Si Doña Fatima. Apo, uuwi ka pa ba? Masamang pakiramdam ko. Miss na kita. Please, hinihintay ka ni Beauty. Mahal na mahal ka ni Beauty. Hindi siya tumugon. Pero kahit galit siya noon, hindi niya maitatanggi. Binabalikan siya ng lahat. Mas mahal niya pa rin ang pamilya niya. At mas mahal niya pa rin si Beauty.
Pero hindi pa siya handang umuwi. Hindi pa siya buo. Hindi pa siya healed. At kung uuwi siya sa ganitong kalagayan, sigurado siya ang unang masasaktan ulit. Hinigpatan niya ang hawak na cellphone. Samantalang si Beauty sa Villanueva Mansion, nakaupo sa kama nila ni Kiyo. Hindi siya umalis doon, kahit masakit, kahit sobrang tahimik. Kahit gabi-gabi umiiyak siya. Pero ngayon, mas naluluha siya na maramdaman ang laki ng tiyan niya. Hinaplos niya yun. Baby, 3 buwan na rin. 3 buwan mula nang iwan siya ni Kiyo. 3 buwan mula nang malaman niyang hindi lang puso niyang wasak. May buhay sa loob niya halos magta3 buwan na rin. Buhay nila ni Kiyo. Baby, babalik ang papa mo. Hinawakan niya maliit na ultrasound picture sa tabi ng kama. Babalik siya. Para sa atin. Hindi niya alam kung totoo, pero iyon lang ang pag-asang meron siya. Si Doña Fatima? Guilty, tahimik. Lagi siyang bumibisita pero hindi sila masyado nag-uusap ni Beauty, maliban sa isang bagay. Iya, darating ang araw na babalik si Kiyo. Alam kong mahal ka noon. Pero paano kung hindi na? Nagpahid si Beauty ng luha. Ngumiti kahit pilit. Kaya ko to. Para sa'yo, baby. Nagtagal pa ng ilang araw, naglalakad si Kiyo sa isang street na puno ng Christmas lights kahit hindi pa December. New York vibes. Ang daming tao. Pero siya lang ang parang lugmok. Dumaan siya sa isang baby clothing store. At doon siya napatigil. May baby onesie na kulay cream na nakasabit. Daddy's favorite. Tumigas na lalamunan niya. At sa gitna ng New York, sa gitna ng mga strangers, sa gitna ng ingay, biglang tumulo ang luha ni Kiyo. Hindi niya mapigilan. Beauty, asawa ko, I miss you. Yung tawa niya, yung mga mata niya, yung amoy niya, yung ngiti niya tuwing nagigising sa umaga, yung maliit na kamay nito na minsan humawak sa pisngin niya at sinabing, Kiyo, thank you. At kung paano niya ito iniwan, pinunasan niya ang luha niya gamit ang palada. God, I still love her. Bulong niya. Kahit sinaktan niya ako, mahal ko pa rin siya. Nakapikit siya at para siyang binabalikan ng huling salita ni Beauty bago niya iniwan. Kiyo, please, huwag mo akong iwan. Pero iniwan niya dahil takot siya, takot masaktan, takot malaman na baka hindi siya sapat. Tila bang babaerong kagaya niya ay naka-encounter na ng katapat niya, si Beauty. Hanggang ngayon ramdam niya ang bigat ng pagkakamaling yun. Huminga ng malalim si Kiyo. Beauty, wait for me. Nakatingin si Beauty sa bintana habang hawak ang kanyang tiyan, 1 linggo na nakakaraan. May hawak siya maliit na knitted bonnet na binili niya sa palengke. Mahal, sana nasa mabuti kang kalagayan. Bulong niya. Kami hinihintay ka namin, Kiyo. Kinabukasan, bumili si Kiyo ng ticket, return flight. Hindi pa siya uuwi ngayon pero malapit na, sobrang lapit na. At habang hawak niya ang plane ticket, mahina siyang umiti. Beauty, I'm coming home for you. Maingay ang hallway ng araw na yon. May mga mata na nakatutok kay Beauty habang dahan-dahan siya naglalakad. Hawak ang tiyan niya, nakita ng umbok sa suot niyang maluwag na dress. Uy, ayan na yung buntis. Single mom? Ew. Wala naman lalaki na aamin dyan. Baka hindi sure kung kanino yan. Napahinto si Beauty. Nanginginig ang kamay niya. Pulang-pulang mata niya. Pero hindi siya lumaban. Hindi siya sumagot. Dinala niya lahat ng sakit sa dibdib niya. Sakit mula sa mga salita ng tao. At sakit dahil wala si Kiyo. Pinikit niya mga mata. Baby, kapit lang tayo. Isang grupo ng mean girls ang humarang sa kanya. Beauty Hernandez, no? Ang ganda mo na sana, kaso nabuntis ka agad. Congrats! Papalakpakan ka sana namin kaso wala namang aamin na tatay. Natigilan ng lahat lalo si Beauty nang akbayan siya ni Kiyo. Fresh mula sa flight. May suot pang dark jacket at backpack. Mukha, pagod, pero matatag. Mga mata, diretsong nakapako kay Beauty. At sa isang iglap, nagkumpulan ng lahat. Si Kiyo Villanueva?
Akala ko nasa Amerika siya. OMG, bakit nandito siya? Tumingin si Kiyo sa mga babaeng nananakit kay Beauty at ang boses niya mababa, malamig at nakakatindig balahibo. Sino may sinasabing hindi maganda sa asawa ko? She's pregnant. Ako ang tatay. Napatakip ng bibig ang mga estudyante. Nag-ingay ang buong hallway. OMG, si Beauty! Si Kiyo ang tatay ng baby! Grabe, goals! Siya pala talaga. Hindi sila naghiwalay. Pero hindi iyon sapat kay Kiyo. Huminga siya ng malalim dahil nagulat din siyang buntis pala ang pinakamamahal niya at tinignan ng mga babaeng nanakit sa asawa niya. Next time na magsalita kayo tungkol sa kanya, siguraduhin yung mas maganda kayo, mas matalino, mas mabuti. Ngumiti siya mapanganib. Kaso, hindi eh. Hindi nakaimik ang mga babae. Bumaling si Kiyo kay Beauty at doon tuluyang nawasak si Beauty. Kiyo. Umiiyak, nanginginig. Halos bumagsak siya pero mabilis siyang sinalo ni Kiyo. Hinawakan niya mukha ni Beauty, mas malambot kaysa dati. Sorry kung iniwan kita. Humigpit ang yakap. I'm sorry, Beauty. Hindi ko alam na may baby tayo. Natakot ako. Akala ko hindi ka na babalik. Akala ko ayaw mo na sa amin. Napasandal si Kiyo sa noon niya, nanginginig ang boses. Hindi ako umalis para iwan ka. Hinaplos niyan siya ni Beauty. Kundi para ayusin ang sarili ko. Kasi hindi ako pwedeng bumalik na wasak. Lalo na't may baby na pala tayo. Beauty sobbing and Kiyo's wiping her tears. At sa gitna ng lahat ng estudyante, hinabol ni Kiyo ang labi niya. Isang halik na puno ng pangungulila. Pagkatapos ng halik, humarap si Kiyo sa lahat. Malakas, buo, walang takot. Pakinggan niyo ako. Hawak niyang kamay ni Beauty. She's my wife, the mother of my child. And if any of you hurt and judge her again, ako makakalaban niyo. Tahimik ang lahat, walang nangahas magsalita. Lumuhod si Kiyo sa harap ni Beauty hindi kalaunan. Hindi kita nasundo nung araw na naghiwalay tayo. Hawak na siya ni Beauty at tiningala siya. Pero ngayon, pinapangako ko, hindi na kita iiwan. Kinuha niya singsing mula sa bulsa. Beauty, I love you. I love our baby. Uuwi na ako sa'yo, forever. Marry me again. Pero this time, hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil mahal kita. Umiiyak si Beauty. Tumawa. Tumingin. Oo, Kiyo. Oo. Nagpalakpakan ng mga estudyante. May naghiyawan, may napaiyak. At sa gitna ng eskwelahan, sa lugar kung saan siya binuli, pinahiya at sinaktan, doon siya pinoprotektahan at doon siya minahal. Hinalikan ni Kiyo si Beauty, malambot puno ng pangako. Let's go home, my wife. Lumipas ang ilang buwan, nanganak si Beauty ng isang malusog na baby boy, ang munting simbolo ng pag-ibig, pagkakamali at pagbangon nila ni Kiyo. Sa ospital, magkahawak kamay sila nakatitig sa anak nila. Tahimik, payapa, walang galit, wala ng luha. Ang dami nating pinagdaanan, best ko, pero nandito tayo ngayon. Dahil pinili natin, Beauty ko. Pinili nating mahalin, kahit mahirap. Pinili nating magpatawad, kahit masakit. Nagkatinginan sila at parehong umiti. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil natutunan nilang hindi kailanman nagpapatigil ang sakit sa pag-ibig. Hinuhulma lang nito ang tao na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan masakit, minsan magulo. Pero kung totoo, may lakas kang bumalik, humingi ng tawad, magpatawad. Hindi dapat ikahiya ang pagkakamali. Si Beauty kahit nabuntis at nabully, tumayo pa rin. Dahil ang tunay na lakas ay hindi pagtakbo sa problema, kundi pagharap dito at ang pamilya ay hindi nabubuo sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Ito ang natutunan ni Kiyo at ni Doña Fatima. Kapag pinilit ang isang bagay, mas masakit ang balik. Pero kapag pinili mo mula sa puso, doon nagsisimula ang totoong tahanan.
At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!